nais ko lang po magpakatotoo sa kabutihan po ng Panginoon sa aming buhay. So, kanina po nasabi ng mama ko na mga pagkukulang nila bilang pagkulang namin. Inaamin ko po na minsan na natitisod po ako sa kanila kapag po tinitingnan ko sila. Bilang panganay po kasi, bilang panganay po na sa aming anim na magkakapatid, syempre may edad na rin po ako. Tapos may, syempre yung isip natin, example, sa pagsisimba, yan. Gusto ko man na makapagsimba kami lahat bilang pamilya. Siyempre, hindi ko naman po hawak yung will nila. Kung ayaw nila, or kung gusto nila. Nasa sa kanila naman po eh. Pero yung lagi ko pong pinagdarasal na, kada linggo po, sana, na makapagsimba po kami ng po. Kaya minsan yung mga kapatid ko na sumunod kay Sister Abby, sila Sister Audrey, Angeline. Kapag po wala sila sa simbahan, sila adik ko po. Parang kung may kulang. Kasi po, sa Marianas Church po, iilan lang po talaga yung mga nagsisimba po yun. At hindi naman po lingid sa nila Brother Kenneth. Minsan siguro napapansin nila na parang nawawala yung drive po ng mga tao doon para magsimba. Kasi po, like, for example, mag-i-start po yung simba ng 9 a.m. Pero po, dahil kakunti lang po kami doon, tapos yung iba po, late, hindi po kami nakakapag-start agad. Kahit na gustuhin man po na maging maaga minsan, sa dami po ng mga ginagawa na mga bagay-bagay or mga bagay na inuuna, yung pagsisimba po nag-i-start na minsan mga 10:30, yan po. Hindi na po nasusunod yung tamang oras ng pagsisimba. At dahil po doon bilang tao, syempre po yung mga nakakakita na parang natitisod na, parang nakakawalang gana magsimba naman. Kasi ganun naman sa loob ng church, ang daming ganito, ang daming ganyan. Kapag titignan po yung tao sa loob ng church, talagang masasabi mo na, parang ayaw naman magsimba, parang wala naman dito yung parang ganun. Sabi ko nga po minsan pagka, kumalapit lang sana yung Angeles Church kahit dumayo na tayo, sabi ko. Pero pag ganun po kasi nangyari, mawawala na po yung Marianas Church. Kaya po, kapag nandun po kami ng mga kabataan, kahit na mahirap po na itayo yung church na yun, kasi parang yung mga elder po namin ay sa mga buhay nila. Kami po bilang mga kabataan, nagpapatuloy pa rin po kami sa church na yun. Kaya nagpapasalamat po ako sa Angeles Church na wala sawang pumupunta po sa amin kahit na madalas din na nag-start yung simba. Kahit minsan si Brother Kenneth naiinis na kasi late na po talaga nag-i-start. Maraming salamat po Angeles Church sa pagsuporta po palagi sa Marianas Church. At hindi niyo po kami iniwan kahit na palagi kami nagbabackslide or marami po kayong nakikitang pagkukulang sa amin. Naway, patuloy niyo po kaming suportahan at hanggang sa masabi namin na kaya namin tumayo sa sarili namin mga paa, makapag-produce kami ng pastor, makapag-produce kami ng musician, makapag-produce po kami ng exhorter. Balang araw po, baka sakaling hindi pa time na dumating si Lord, tapos may plano pa siya sa Marianas Church, kaya hindi pa rin na-resolve yung church na yun kahit na kaunti na lang talaga yung nagsisimba. Kaya maraming salamat po Angeles Church. Utang po namin sa inyo ang patuloy po na paglago ng Marianas Church. At nagpapasalamat din po ako sa mga patuloy din po na nagsisimba sa Marianas Church. Kahit na po na maraming problema, maraming mga suliranin at maraming mga kailangan pang asikasuhin. Kasi po mahirap po talaga sa buhay ng isang mananampalataya na walang sariling church. Hindi na
talaga. Binibigay niya po talaga na parang sinasabi niya na kapag ang feeling ko na parang nasa akin na lahat ng pressure bilang panganay. Sabi niya, pwede ka magpahinga. Kapag wala akong masabihan ng mga problema ko kasi feeling ko hindi ako maintindihan. Lagi niyang pinaparamdam sa akin na andito lang ako, sabihin mo lang sa akin. Ano po? Kasi hindi ko nakarang linggo, nakarang buwan, feeling ko pressured po ako sa buhay ko. Bilang panganay, 24 years old, parang wala pa akong nakakating. Parang ganun po. Tapos yung mga kapatid ko, syempre ako po yung tinitignan. Mga magulang ko, ako po yung inaasahan. Parang, lagi ko po iniisip yun gabi-gabi, Lord, paano? Parang ganun po. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta or parang nawawala ako. Pero, isang gabi po, sabi niya sa akin, dito, hindi kita iiwan kahit na feeling mo, wala ka ng kasama, wala kang kakampi, di mo na kaya, andito lang ako. Ganun po kaya, nung mga nakaraang gabi, talagang iniiyak ko, Lord. Salamat po sa patuloy na blessing niyo sa akin. Salamat kasi kahit na makasalanan kami or kahit na anumang pagkukulang namin, hindi na kami pinabayaan. Kaya po sobrang nabless din po kapag kami ganitong mga joint fellowship, mga youth fellowship na to. Kasi alam po ng Panginoon kung anong pagkukulang ko sa Kanya bilang palataya. Kahit niya parang gusto mo na sa simbahan ka na lang tumira para di mo malayo sa presensya niya. Pero alam ko na lahat ng plano ng Panginoon ay para sa ikabubuti ng lahat. At talaga ibinibigay niya yung mga pagsubok na yun para wala ka nang ibang matakbuhan kundi siya. Yung nasa bingit ka na, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Bilang kabataan, alam ko na mas malakas yung kung anong binubulong sa isip natin na masamang gawin. Pero nagpapasalamat po ako kasi nandiyan si Lord. Hindi niya ako pinabayaan na gumawa ng kung ano-anong mga kasalanan sa Kanya or kung sasabihin ko kung pwede lang bukasan na lahat. Pero hindi. Mabuti pa rin ang Panginoon na tinutulungan niya pa rin akong tumayo dito. Kaya sa pamilya ko po na lagi din nandiyan sa kabila man